Hey guys! Welcome back to our channel! So for today's video, nakita nyo naman sa title, mukbang. So that means, kakain tayo while nakikipag-usap sa inyo. So ang topic natin ngayon is about breastfeeding. And ano ang aming mga kinakain para dumami yung supply ng production ng milk, ng breast milk. So, mga masustansyang pagkain, like, kami kasi galing taga Masbate, Bisaya. So, nahilig kami sa lauoy. So, binisaya. Lauoy or laswa sa Tagalog. So, nung the other day, sa Magandang Buhay, nakita ko, nag-guest si Beauty Gonzales. So, Bisaya siya. Nagluto siya doon ng lauoy sa Bisaya or laswa. So, puro mga gulay. So, ngayon, yung mumukbang natin, puro mga gulay. Ito, nagluto si Cory ng pakbet. Yun nga, lauoy. Tsaka ito naman is, yung beans at tsaka bitter melon. Yeah. Tapos, pinaghala ko lang siya. Tapos, may toyo. Tapos, salt and pepper. Tapos, gisa lang. Ganun lang. Gisa-gisa lang. So, ito yung favorite din sa bahay para tipid ba? Marami yung kakain. Kung gusto niyo mapanood yung paano lutuin yung laswa or lauoy in Bisaya, just tune out. Kasi meron ako i-upload na video kung paano nagluto ni Sister Cory ang laswa. So, okay. Paano ba? Paano ba sisimulan natin ang kwento about sa breastfeeding or topic? Subo muna. Kasi gutom na ang mga mamsi kasi nagpapadede kami. Yung laswa or lauoy, meron siyang isdaang kasama, tilapia. Pinirito muna tapos nilagay sa gulay. Meron siyang malunggay, okra, beans, string beans, gabi, diba? Gabi core, and eggplant. Tapos, meron din siyang sibuyas, ginger, kamatis. Simple lang na ulam pero masarap at masustansya. At nakakapagpadami ng production ng breast milk nyo. Kung kayo ay breastfeeding sa inyong mga anak. Kung hindi naman kayo breastfeeding, masustansya din to. Diba? Tapos huwag niyong kalimutan lagyan ng okra. So, tapos dito naman, yung pakbet, merong ampalaya, okra, meron din pala dito pumpkin, kalabasa sa laswa. Meron din kalabasa dito, string beans. Same lang din, pero yung kaibahan lang ng pakbet sa laswa is may sabaw. Masabaw siya. Masabaw siya compare sa pakbet na wala lang tong bagoong, no? Kasi allergic kami sa bagoong. Nangangati kami sa bagoong. So, sige na, simulan na natin kasi medyo mahaba-haba na yung natin, intro. Ito yung pangmasa sa bahay sa amin. Luto ni Mama. Kinapi ko lang. Kinaya ko lang. Yung hindi ko lang kinakain sa pakbet is yung tawag nito? Ampalaya. Napapaitan kasi ako. Ako hindi. Kinakain ko lahat. Ngayon din tayong ginisang ampalaya. Ginisa sa baboy. Mataba-taba na baboy at meat. Ako yung magkakamay po. Kain tayo, guys. So, about breastfeeding na tayo, Cor. So, ano yung una nating ginawa? Like, panganak natin, ano yung una nating ginawa para sure na dumami yung ating production ng gatas?
Ako kasi, CS. Kapag CS ka, yung milk production mo is slow. So, after 2 to 3 days, saka naman magpuproduce ng maraming gatas. So, ang ginawa ko, nag-ano kami ng, yung sister-in-law ko, may ano siya, may bimigay na tips na pampagatas. So, ito siya. Yung pangalan niya? Romina Milk Aplenty Natural. So, mabibili to sa mga organic store dito sa Canada. So, 2 ml siya. Anohan mo ng 40 drops. Romina. So, yeah. Liquid siya, guys. Liquid siya. Tapos, ito din. More Milk Special Blend Mother Love. So, ito mabibili mo to sa mga drugstore dito sa Canada din. Tsaka, organic. Baka meron din sa store. Pilipinas na yan, no? Baka meron. Baka meron na rin sa Pilipinas yan. Kung gusto nyo, guys, iniinom yan every morning? Or, No, twice a day. Kahit anong oras. nakalimutan ko na kasi. Uminom din ako niyan kasi nirecommend lang. Tapos, syempre, hindi nyo kakalimutan kumain ng mga gulay. Tapos, sabaw. Yun, ang favorite ko talagang sabaw is bulalo. Isa din yun na pampagatas. So, hanggang ngayon, breastfeeding pa kami. Yung anak ko, hindi pa masyadong kumakain ng pagkain. Konti ko rin kinakain niya. Ewan ko, kinukuha lang niya yung juice, tapos niluluwa lang niya yung pangkain. So, pure breast milk pa rin ako sa kanya. Kaya kailangan kong kumain ng kumain. Para madaming gatas. Kasi yun lang ang source ng pagkain niya. Ako din. Baby ko is magna 19 months na. So, 1 year and 7 months. Ano pa rin siya? Breastfeeding pa rin siya. So, tinatry namin ngayon na i-wean. Oh, not really, pero para lang ba in the future, para pag 2 years old niya, konti-konti. Pero, hindi pa rin, failed pa rin. Nag-try kami this week. Gusto niyo pa rin yung gatas ko. Kaya, pero magkano siya kumain. Kaya, okay lang din. Tinatry ko as much as possible, hindi siya magdumede pag during the day para kumain ng marami. Paggabi na lang siya dumedede. Sa hindi pa mga nakapanood or nakakakilala, si Cory kapatid ko. Tapos yung mga anak namin is 6 months apart yung age nila, yung gap nila. Kaya, lagi kaming magkasama. Kung nakikita nyo sa video, laging nandito si sister. Kasi magkalapit lang yung bahay nila at bahay namin. Ay, lugar, Lidok, 45 minutes. Within Edmonton lang. Sa kami, malapit sa airport. Yeah. So, ano pa? Ano may papayo mo sa mga moms out there sa pagpapadede? Sa pagpapadede, so kasi First time mom ka, hindi maiiwasan na magkakasugat yung dede nyo. Gawin nyo, kailangan nyo punasan ng warm cloth. Tapos, isa din itong, big help sa akin. Tsaka kay ate. Para ma-moist yung nipples nyo. So, it's safe na, okay lang madede ng baby kasi safe for the baby. So, you have to put before and after. Yeah. Pagpadede. It says here, Lancino, HPE Lanolin.
Para Mabibili siyang, sa shoppers. para siyang petroleum jelly. Pero mas thicker. Tapos ilalagay mo lang sa nipples mo. Lalo na pag mga babies nyo is nagingipin na. Like in our case, yung babies namin may mga ngipin na. Lalo pag up and down na yung ngipin nila na nag-grow. Masakit na pag sila mag-latch. So, yun nga, na-experience ko pa lang, ito pa lang, few days ago na nagkangipin na siya sa taas, si Nathalie. Sumasakit na pag dumedede siya, medyo mahapdi na. So, hindi naman natin pwedeng sabihan o hindi naman nakakaintindi pa yung mga baby na wag lang diinan or something magdede. So, ito nakakatulong talaga. Naglagay ka. Sa kanyang case din. Kasi, baby ko din, teacher siya. So, payo ko din sa mga mami dyan na yung baby nila, teacher yung palagi ginagalaw yung nipples kapag dumidede or mas tulog. Wag yung pasanayin kasi sa akin nasanay eh. Kaya, hirap. Minsan, pangalawa na to, nagkasugat, nagka-crack kasi nga nag-dry sa sobrang niya siguro, friction niya. Tapos, yun. So, ikaw din magsasuffer. So, nung one time, punta ako sa doctor. Ako ng ointment. Tapos, ito din. So, anong tawag nga nun, Cor? Mastitis, no? Mastitis. Yung parang nagsusugat na yung nipples mo. Tsaka, yung payo namin, kailangan yung linisan yung kamay ng babies nyo. Lalo na pag nagko-crawl na sila at mahilig na silang mag-reach ng mga dumi or kung ano-ano. Punasan nyo talaga kasi hindi natin maiwasan hawak sila sa dede nyo. Ito yung dede nyo. Punasan nyo before and after silang dumede. Para hindi ng bacteria. Hilig ako sa sili. Kain ko Yeah. So, yun lang, no? So, comment lang kayo sa mga moms dyan, first time moms, kung anong mga naging experience sa breastfeeding. Para naman malaman namin. At meron din kami makuha kung ano maging mapapayo nyo. And then, yung baby ko pala hindi pa kumakain, so ano yung ginawa nyo? Ilang taon yung baby nyo, o ilang buwan kumain sila ng solid food. Kasi si Felicity, kumain siya ng solid food 5 months, 6 months. Start siya ng 5 months. Yeah. Sa case ni Nathalie, yun din ang ginawa namin, kaso ayaw talaga niya. Talagang attached pa siya sa gatas ko. So, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. So, nagtanong na kami sa pedya, sabi niya, eventually, kakain naman yan. Tapos, simulan nyo lang sa mga healthy food. Wag lang yung matamis at maalat. Yun lang daw. So, sana kumain na siya ng madami. Ngayon, hindi pa talaga. Sorry. Sa ngayon, hindi pa talaga siya mahilig kumain. So, ano pa, Cor? Sarap talaga pag kausap, no? May kausap kayo. Tapos kumakain. Parang nakakagana talaga siya. Mahilig din kasi akong manood ng mga mukbang videos. So, sabi ko, why not itry naman namin ni Cory? Habang kumakain. Basta huwag nyo nang kalimutan, kumain ng mga healthy foods, mga gulay. Lalo na din yung, malunggay. So, every time na nagluluto kami ni ate ng malunggay, sabaw, or kahit basta may malunggay, ma-notice nyo yung milk production yung dumadami. Kaya, tapos, spinach. So, spinach din. Maganda rin. Favorite ko yan. Hinahalo ko yan sa omelette. Pag umaga. Spinach, malunggay, mga sabaw, bulalo, yung bone marrow. Maganda yan pag nagpapa-breastfeed kayo. Ano pa? Yun lang, mga gulay. Ay, yun lang. Nabusog na ako. So, napit na maubos. Ako din,
So, Kamay lang. yeah. I think that's it, guys. Yun lang muna ang aming may share sa inyo. Mga na-experience namin for breastfeeding. So, that's it for our mukbang for today. And sana nag-enjoy kayo sa panonood at may nakuha kayong mga tips kung paano mag-produce ng maraming gatas. Breast milk. Maraming salamat sa panonood, and if you find this video interesting, please press the like button, and don't forget to click the bell para lalo kayong notified every time may new uploads kami. At lagi nyo na makikita si sister sa vlog ko kung nandito sila, nagbibisita, or kami doon bibisita sa bahay nila. And then, that's it. Please like and subscribe. Bye-bye.